Magandang hapon po sa inyo, Madam Irma at Rosalyn. Magandang hapon po. Ano pong mga competition, yung mga sinasalihan nitong mga anak po ninyo? Sa Indonesia po. Ito po. Kilala po yung sa dance. Kilala talaga. Ito Electro group. Groovers. Ilan po silang miyembro niyan? Ayan o, nagcha-champion pala sila. 13 po. At ilang taon po tong mga bata na to? Yung sa akin po is 14. Bali, pinakamatanda dyan. Tsaka yung anak ni Mami Rosal. Nabigyan ng pondo. Opo. Dance group na ito. Saan po ba galing yung donation na yan? Bali po sa sa Philippine Sports Commission, humingi po ng bali solicit po. Nag-solicit? Opo. Okay. Dahil sa ayun nga po. Tapos bali natagalan po naibigay po kung kailan natapos na rin po yung dance competition kasi November 21 po nag-arrive po, 2025 po. Pinagpasa po kami ng ng mga nagastos po namin sa sa lahat-lahat ng nagastos papunta ng Indonesia. Hiningi po ng PSC yung mga yon. Mga Parang requirements. reimbursement. And eventually, naprubahan. Magkano po ba ang binigay ng PSC? Nalaman lang po namin na sa tatlong nanay na sila po is nabigyan na pala ng tig 50K. Bali, dumating po yung cheque, walang nag-update sa amin sa GC, kahit si Coach or Seno, walang nag-update. So, nilihim po nila yung yung cheque na yon. Tapos po, pag pinaghati-hati po, si Coach po at saka si Marie kumuha ng 50K, si Marie, si Coach naman is 48. Tapos po yun, parang April 10 to 12. Okay. Yung cheque po, nakapangalan kay Coach, na-claim po yung pala yun ni So, Coach. si Coach, kay Coach, binigay po ng PSC. Nakapangalan sa Opo. kanya yung cheque. At malamang sa malamang, yung kabuuang amount po na yan, natanggap po ni Coach. Opo, Siya siya yung po nag-encash. nag-receive. Opo. Okay. Tapos nang ma-encash po is binigyan ng tig 50K ng palihim isa-isa po. Palihim. Opo. Nalaman lang po namin kasi yung tatlong nanay po, Mami Helwa, Mami Salvi at Mami Jane. Janie is nagsabi po sa amin na nakatanggap na sila noon at hindi po sila sang-ayon sa naging hatian kasi hindi lang naman po sila. Sa madaling sabi, ma'am, may mga miyembro ng dance group na ito na hindi nakatanggap. Opo. Po kami ng meeting. April 13 is nag-meeting po kami. Lahat kami kompleto po. Pagdating po doon, nagulat kami na parang sila pa yung matatapang. Na parang hindi nyo na nga kami in-inform. Bakit ganun pa? Pera ko to. Naririnig namin sa pera daw nila yun. Tapos may consent daw ni Coach yung pagbibigay ng tig 50K sa kanila. Pero ano daw po yung basehan? Bakit sila lang yung pinili? Sila daw po kasi yung mga nagpagod. Kami naman, willing din naman kami tumulong kung in-inform nila kami. Una pa lang, nung paglakad nila sinarili nila, may GC agad sila na ginawa. Parang pinili lang nila kung sino yung gusto nilang makasama po. Para yung pito po, inano po kami. Ano Wala yun? Inechepwera po. ka? Parang ganun po. Kami po pitong Ang nangyari po niyan, sabi nung isang nanay po namin, sige para hindi na humaba yung usapan, is po daw, bigyan kami ng tig-10K sa natanggap ng nilang pito na mga napira po. Tapos kami, nananahimik kami kasi parang may mali. Kasi sabi ni Marie, mas malaki pa daw talaga ang makukuha nila kung hindi kasali ang mga anak namin. Ang pinagtataka namin, malaki pala ang makukuha nila. Bakit kinuha pa nila yung mga requirements ng mga anak namin, picture ng mga anak namin. Kasi hindi sana kami maghahabol po kung hindi nila isinama yung mga anak namin. Magandang hapon po sa inyo, Coach Colado. Good afternoon po. Kinukumpirma niyo po ba na ang inyong dance group ay nakatanggap mula sa ating Philippine Sports Commission? Yes po, nakatanggap po. Okay. Magkano po yun, Coach? 348,000 po. Okay. Ilan po ba yung miyembro nitong dance group ninyo? 13 dancers po. So nakinabang po ba lahat? Actually, nabigyan naman po lahat. Kaso ang naging problema po kasi, parang hindi po nag-agree yung iba na maliit yung napunta sa kanila. Yun po yung naging problem. Ngayon,
nag-set po kami ng meeting nung na-distribute na, then kinabukasan nag-set po kami ng meeting kasi nga nag-disagree po yung ibang parents. Bakit gano'n lang po yung napunta sa kanila. Lumalabas po ngayon, Coach, no, na hindi po naging pantay-pantay or the same amount yung naibigay sa bawat magulang. Yes po. Ano po yung naging basehan, no? Bakit si nanay ganito mas mataas compared dun sa mga ibang nanay? Ano pong mga naging basehan po natin, Coach, sa paghati-hati nitong amount na to? Actually po kasi, ako po ay hindi talaga ako yung nag-decide ng hatian na yan. Sa akin naman po nakapangalan yung cheque, pero hindi po kasi ako kasama sa mga naglakad. So humihingi lang po sila sa akin ng advice na ganito yung gawin, ganyan. Sa akin naman po, bilang siyempre, ang tawag doon, tiwala ko sa kanila na sa kanila ko nilang binigay yung parang jurisdiction, ganun po. Kayo po nakapangalan sa cheque. Kumbaga, ang PSC, sa iyo na nga pinagkatiwala yung pera. Bakit mo pa ipinagkatiwala ulit sa iba? Sino lumalabas ang nagdesisyon? Kasi kung magulang lang din naman, ibang nanay ang nagdesisyon, mukhang binigay natin yung authority doon sa mga maghati-hati. Alam naman po ninyo yung mga ginastos ng mga bata na yan, kaya nga tayo nagsolicit ng hingi ng tulong para kahit papano lahat sila matulungan natin dun sa mga gastusin. Oo. Aware naman po ako. Lumalabas, hindi po naging fair yung hatian ng pera. Ilan po ang nakinabang dyan? 13 na mga miyembro niyan. Lumalabas, 6 lang daw. Hindi naman po 6 lang. Pero actually, nabigyan naman po sila. Kaso, siyempre, hindi naman po talaga sila dapat 6 lang. Kasi yung time na nag-aayos po sila ng requirements, silalakad po nila yan. Yung iba po kasi, hindi naman din po kasi na nakikipag-cooperate o hindi nila na tututukan kasi may mga kanya-kanya din po sila kasi Hindi, kasi kung, so, 6 kung lang hindi po talaga. nag-cooperate, Coach, sabihin natin nung meeting, natanggap na natin yung pera, yung iba hindi nag-cooperate, hindi nakasama sa usapan. Pero kasi alam na natin yung divisor natin 13 yung miyembro, ba't di na lang dinivide by 13 o plus 1 kasi kasama ka as coach. Dapat kasama rin po kayo doon, no? Ba't di na lang dinivide by 14? O di kaya kung sabihin natin may mga iba kasi na mas malaki yung ginastos, in proportion, hindi man lang naging ganon. Actually, in-advise ko na rin po sa kanila yon na bakit hindi na lang hatiin na pantay ganon. Ano po sagot nila? Yun nga po, aayusin daw po nila. Inantay ko naman po yung kung ano yung magiging desisyon nila. So expect ko rin naman po talaga na mabibigyan sila ng ng tama na hindi naman po ganong kaliit. Ang problema po kasi dito, baka nagastos na yung pera. Kung sa inyo po pinagkatiwala yung halaga na yan, sana po, kayo na lang din gumawa ng paraan, okay, kung paano siya hatiin. Hindi ba? Actually, yun nga rin po yung mali ko. Sana ako na lang din po kasi nag-decide ko since sa akin nakapangalan, ako naman yung coach. Aminado naman po ako doon na, syempre, as their team coach, dapat ako na lang talaga. Pero yun nga po, syempre, tiwala naman po kasi ako sa kanila. Coach, do you agree with me na magiging fair po ang hatian dyan sa mga solicitations na yan if dinivide na lang equally among the group members? Kasi yung iba po kasi parang sponsored, ganun. Pero gumastos pa rin naman po. Nung una pa lang po is para hindi na humaba as a coach, gumit na ka na kaagad nung alam mo pong mali na yung nagiging hatian ng pera. Dapat ano po ba ginawa ko, Mi? Ay dapat dapat yung cheque po in-update nyo sa GC, hindi yung sisingilin nyo lang kami update sa GC ng mga bayarin natin sa mga mga training natin. Dapat pati yung mga ganyan, ina-update nyo po sa GC. Dapat ipinaalam nyo sa amin na nandyan na yung cheque. At least na pag-usapan po nating lahat kasi para naman po sa ating lahat yan . Kailangan pa naming kailangan pa naming pumunta sa Sport Commission para malaman namin yung as a group ba talaga. Kaya nalaman namin, ni-receive mo, ikaw pumirma po doon. Tapos ang gusto namin talaga, bilang coach, makatwiran ba yung ginawa mo sa ganyang pera? Ano po bang ginawa ko sa pera? Ayan po, yung hindi po pantay-pantay. Hindi naman po ako yung nag-decide, di ba nga?
binigay ko na po sa kanila. Naguguluhan niya yun po yung kami. hindi niya naintindihan eh. Ang ikinakasakit ng loob nitong mga parents na ito, sa'yo nga po ipinagkatiwala ng PSC, bakit ipinagkatiwala mo ulit sa iba? Opo, accountability po. At ngayon tuloy, andito na po yung problema natin, hindi naging patas yung distribusyon nitong nasulisit na pera na to. Ang tanong ngayon is, magagawan ba natin ng solusyon? Yes, Coach. Actually, napag-usapan na po namin yan. Sabi ko nga po sa kanila, pag-usapan nila na maayos kung ano yung magiging desisyon niyo. Tapos, gumawa kayo ng kasulatan na kung kailan magbabayad. Kasi nga, sabi nga po nung yung ilan na hindi agad nila mababayaran. Kasi nga, yun nga po may nagastos na rin po yung pera, may pinaggastosan, nagkaka-strike lang po ng pasukan. Yun, hindi po nila agad mabibigay. Kung 348,000 yung natanggap po ng inyong dance group at i-divide po natin yan into 13 plus si coach, so 14. Ang dapat na isang miyembro ay makakatanggap ng more or less 25,000 pesos. Yung isang magulang pa nga lang 50,000 na raw. Kumbaga parang kinuha na niya yung para sa dalawang bata. Ngayon pinag-enroll na niya doon sa ibang bata na yan. Kailan pa matatanggap ng mga to? Yung halaga na yan. Yan nga po, pinag-uusapan, inaayos na po yan. Yun nga po Tapos, yung mahirap pag inaantay lagi na na lang po namin. usapan. Kasi in the first place, hindi nyo sila sinama dyan sa usapan na yan. At ngayon, nagkausap tayo. Ang sinasabi lang nila, hindi na po namin maibibigay yung pera kasi napag-enroll na namin sa mga bata. Dapat kasi, nung umpisa pa lang, iniwasan na natin na magkaroon ng ganyang klaseng problema. Madam Ella, eto po, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami doon sa tulong na binigay po ninyo dito sa Juniors Electro Groovers. Ang nagkaka-issue na nga lang po, Ma'am Ella, kasi apparently, yung binigay po natin, hindi rin umabot sa lahat. I-confirm po lang po na namin ha, Ma'am Ella, ito pong amount na binigay po, 348,000, is para po sa buong dance group. Tama po ba? Yes, sir. Kasi sila po as a whole ang nag-request ng financial assistance sa Philippine Sports Commission. Okay, at dahil po yung buong group na yan ang nag-request at yun po ang yung pinagbigyan, siguro ang expectation din ng Philippine Sports Commission is yung benefit is para po sa lahat, hindi lang po para sa iilan. Tama po ba, Ma'am Ella? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Ito po yung nakakalungkot ngayon, Ma'am Ella, kasi yung pinagkatiwalaan po ninyo ng pera, nagkaroon din ng kakulangan. Ngayon may mga ilang magulang nagrereklamo na. Sana po again yung Philippine Sports Commission natin again all thanks to the commission for their generosity. Hindi po ba ang ating PSC rin nag-o-audit din ng kanila sanang mga ibinigay na tulong? Yes, sir. Para lang maging malinaw po sana doon sa mga nakatanggap ng pera na dapat po iyon para sa lahat. And this is coming from the donor. Okay? Narinig po natin lahat from the Philippine Sports Commission, ang expectation po nung nagbigay ng pera, magbe-benefit po yung lahat ng members ng dance troupe na yan. Ibig po sabihin, kung hindi po nangyari yon, yung donation yung purpose ng donation na yan ay hindi na-achieve. At nakakalungkot yan for the Philippine Sports Commission na nagbigay na nga ng tulong. Nagmagandang loob na nga na mag-contribute. So we are bringing this to your attention po, Ma'am Ella Guay, para po sana magawan din po natin ng action. Let's get audit from those people who actually receive ito pong inyong donation. Yes, sir. Actually, under investigation na rin po siya. I-check din po namin lahat ng docs na submitted nila, sir. Para din sa part ng Philippine Sports, para din po sa accountability. Yes po, kami pong lahat dito is for accountability. Kasi Yes po. hindi po birong halaga yan, At ang Philippine Sports Yes, Commission, sir. actually, siya rin malaking binigay nila. More or less 350,000 pesos. Ang laking tulong dapat yan sa 13 na katao. 14 na katao kasama si Coach. So, Ma'am Ella Guay, we support your investigation at makiki-update kami from time to time para sana lahat talaga nakinabang dyan po sa bigay po ninyo. Yes, sir. Coach Peter, malinaw naman po from the PSC, yung intention, yung purpose ng pera po na yan. And right now, you have to solve this problem. I think, if possible, kasi kailangan po nilang magpirmahan para dyan. Kung kailan makapagbayad, yung inaantay po nila, yung 3 na lang po.
tatlong mga nakatanggap. Tama po ba? Kasi the rest po kasi nagbigay na po sila nag-share. Tagta 10K po. Including na po ako doon. Tapos ang inaantay na lang po kasi talaga, 3 parents na lang po yung inaantay na magbigay ng ng final share nila. Ganito ang gagawin natin ha. We will set a conference for all the parents, especially dun sa mga nakatanggap ng amount na mas malaki sa dapat na natanggap nila. And we will give them deadline. They have to return the amount this particular timeline. Otherwise, kakasuhan natin lahat sila. Kasama na kayo, coach. I'm sorry to say that. Okay po. Ma'am Irma at Ma'am Rosalyn, sasamahan po no, ng staff ni Senator Idol yung conference po no, na i-arrange po natin para maging patas. Yun lang naman ang kagustuhan natin dito eh. Ma'am Irma and Ma'am Rosaline, maraming salamat po ha. At magandang hapon po. Ayusin po natin, ma'am. Ay, Salamat. salamat po. Thank you very po much ng po. sobra.